mga kabataan na nire-represent ng iba't ibang mga NCBF churches. At ngayong hapon, hindi na po lingid sa ating kaalaman. By the way, nagpapasalamat tayo sa mga kapastoran natin na naririto, na pinahintulutan at napag-usapan, alam ko pong ipinag-pray, na ito po ang maging paksa na atin pong tatalakayin ngayong pong hapong ito. Ang pag-uusapan natin ngayong hapong ito ay isang napakaganda at napakahalagang paksa. And at the same time, napaka-sensitibong paksa. Isang topic na napapanahon sapagkat lahat ay naaapektuhan po nito. Lahat po tayo ay apektado po nito. So, bago po tayo mag-start, disclaimer lamang patungkol sa ating music seminar or conference or fellowship. Ang inyong lingkod po ay hindi po eksperto, hindi po ako dalubhasa sa musika. Hindi po ako magaling sa instrumento, hindi rin po tayo magaling sa pag-awit. Pero ako po ay isang lingkod ng Diyos na tinawag ng Panginoon para mangaral ng Kanyang salita. At ang utos po ng Panginoon at layunin po ng Panginoon sa ating buhay bilang mangangaral is to preach the whole counsel of God. The Bible says in Acts 20:27, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." So ang purpose ko po ngayong hapon is to educate each and every one of us, to edify the believers, at ipangaral po ang katotohanan ng Kanyang salita. Ang seminar po na ito, ang fellowship na ito ay hindi po inorganisa upang tayo po ay manira, hindi ho para tayo po'y umatake, hindi ho para tayo po'y magpakadogmatic laban sa sino man o sa anumang uri ng musika. Sa halip, ang layunin po ng ating music seminar ay magbigay linaw, magturo, magpatibay, magpalakas ng pananampalataya ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Maliwanag po ba tayo sa bagay po na yon? Maaari pong pagkatapos nito, umani po tayo ng sari-saring reaksyon. Nauunawaan ko din po na maaari po akong makriticize. Maaari pong ibas niyo po ako o ibas po ako ng mga makakapanood dito sa Facebook kasi naka-live stream po tayo, nasa Facebook po tayo. Sapagkat dumating na tayo sa punto ng ating henerasyon na ang lipunang ito ay ipinagdiriwang ang kasamaan at kasalanan at kinamumuhian ang kabanalan at kabutihan. Tama po ba yun? Tayo po ba'y nabubuhay sa panahon na yun? Sabi po ng Isaiah chapter 5 verse number 20, and I would like to read, the Bible says, "Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness." Sa John chapter 3 verse 19 to 20, kapag dinescribe ang mundong ito, kapag dinescribe ang mga taong wala kay Kristo, sabi ng banal na kasulatan, "Men love darkness rather than light." Ang ordinaryong tao, lalo na po ang mga wala kay Kristo, mas pinipili nila ang kadiliman kaysa po sa kaliwanagan. Pinipili ng mundong ito ang kasamaan dahil ayaw nilang malantad ang kanilang kasalanan. Nowadays, nabubuhay tayo sa panahon that good is being criticized and evil is being celebrated. Gising po ba mga kausap ko ngayong hapon? Siguraduhin natin tayo gising at makikinig po ng pag-aaral natin ngayong hapon. We live in times wherein good is being criticized. Pag ikay mabuti, pag ginagawa mo ang tama, pag namumuhay ka ng may kabanalan, kinikriticize ka, binabash ka. Pero kapag ka namumuhay sa kasalanan, parang nagiging normal, ninormalize na ho ng lipunan natin ang kasamaan. Tama po ba? Gising ba po ba kayo? Pagka po kayo ay nag-search sa YouTube at nag-search kayo ng mga bagay na may kinalaman sa musika,
Lalo na po dati during the 80s and 90s, very popular sa Christendom o sa mga mananampalataya yung backmasking. Ngayon po, ang backmasking pinagtatawanan. Ising pa po alam nyo ba yung backmasking? Na sa mga kanta na inaawit, sa likod niyan ay may mga mensahe. Nire-reverse po yung kanta, and then magugulat kayo, may mga subliminal messages, may mga secret messages ang mga kanta. Pag ginagawa mo yan ngayon, ang tingin ng mundo, nasisiraan ka ng bait. Dahil wala raw tao na makikinig ng musika ng pabaliktad. Okay? Kaya ngayon, pansinin nyo, mag-search kayo sa YouTube. Yung mga nagbabakmas, ginagawa nilang katatawanan. Bakit po? Sapagkat yan po ang description ng mundo. Mas sineselebrate ng mundong ito ang kasamaan, pero ang kabutihan, ang kabanalan, kinikriticize. Gising pa po ba kayo lahat, mga kapatid? Ngunit ang inyong lingkod po ay naninindigan na ang lahat ng tatalakayin natin, lahat ng pag-uusapan natin ngayong hapon ay nakaangkla sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang lamig po dito sa harapan. Kaya naunawaan ko, kanina kinamayan po ako ni Ma'am Nelia. Kaya pala napakalamig ng kamay niya. Bukod sa may kaba, napakalamig po pala ng pwesto na ito. Sapagkat bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag hindi lamang upang tanggapin ang liwanag, kundi upang ilantad din ang mga gawa ng kadiliman. Yan ang atin pong purpose. Hindi lang po para maihasik natin ang kaliwanagan, ang mabuting balita. Hindi lang para ipakita natin ang ating mabuting patotoo. Hindi lang let your light so shine before men. But our purpose as Christians is to expose the darkness. Para po ipahayag ang gawa ng kadiliman. Sabi ng Ephesians 5, verse number 11. I don't know kung nandyan yan sa ating PowerPoint, sa ating Canva presentation. The Bible says in Ephesians chapter 5, verse 11, sundan nyo lamang po ko, bibigyan ko lang ho ng pundasyon yung ating pag-uusapan. Sabi ng Bible, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Listen, mga young people, sabi ng wikang Tagalog, at huwag kayong makibahagi sa mga gawang walang bunga ng kadiliman, kundi bagkus ito'y inyong sawatain. Yun po ang layunin natin. Not only to be the light in this world, hindi ho para lamang maging liwanag ng sanlibutan ito, kundi para atin pong i-expose ang gawa ng kadiliman. Alam nyo, ngayong hapon, sa ating pag-aaral na ito, maaaring may mga sasang-ayon, maaari din namang may mga tututol, maaaring may masasaktan, kaya ngayon pa lamang nagpapasintabi na ho ako. Lalo na kung ang mga mapapakinggan natin ngayong hapon at pag-aaralan natin ngayong hapon ay mga musika na inyong tinatangkilik at inyong kinahihiligan. Gayon pa man, kahit na dumating sa punto na mamaya sa pag-aaral natin masasaktan kayo, pero hindi po para saktan lamang kayo, hindi po yan lamang ang ating purpose. No. Hindi ho tayo tumatayo rito, hindi po ako nagsasalita patungkol sa paksang ito para saktan kayo, para maka-offend po, kundi maipahayag ang katotohanan ng may pag-ibig. Amen? Sabi ng Ephesians 4:15, the Bible says, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. My purpose, ang aking pong layunin ngayong hapon is to speak, to preach the truth in love. Ipahayag, ipangaral, i-expose ang mga bagay na ito ng mayroong pag-ibig. At maihatid kung ano ang malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa usapin ng musika. Ngayong hapon, ang akin pong hiling, wala pong matutulog. Amen? I-approach natin ang pag-aaral na ito bilang mga Kristiyano. Kayo ho ba yung mga Kristiyano na? Tayo ho ba ay naligtas na sa biyaya ng Panginoon? Naunawaan naman natin ang gospel. If we have been saved by the grace of God, dapat sa ganitong paraan natin i-approach ang pag-aaral na ito bilang mga mananampalataya, bilang kabataang Kristiyano. I-approach natin ang pag-aaral na ito na may bukas na isipan,
may mapagpakumbabang puso, may humility sa ating mga puso, at handang suriin ang lahat ng bagay ayon sa salita ng ating Panginoon. Sa bandang huli, ang ating layunin ay hindi manalo sa argumento. Hindi ho para maging sensational o maging viral. Hindi ho para maging tanyag at mapag-usapan, kundi maituro ang katotohanan, maitaas ang ating Panginoong Kristo, sapagkat sa Kanya lamang naman po karapat-dapat ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. At sa biyaya ng Panginoon ay mapalago ang kabanalan sa buhay ng bawat isang kabataang Kristiyano. Amen. Yan o ang goal natin kung bakit tayo mag-aaral ng ganitong paksa ngayong hapong ito. Ang unang katanungan, ang una pong tanong, sino sa atin ang mahilig sa musika? Taas ang kamay. Sino ho mahilig sa music? Lahat ba tayo mahilig sa music? O, nahiya lang kayong umamin, pero alam ko lahat kayo may mga playlist. Tama? May Spotify. May mga nakasave sa cellphone natin. Mahilig tayong lahat sa musika. Gusto ko lang i-establish ang ating pag-aaral. Sapagkat ang tao, tayong mga tao, naturally, ay mahilig sa musika. Kahit ang musika, walang hilig sa atin, kahit hindi tayo kagalingan sa music, kahit hindi kagandahan ang boses natin, kahit hindi tayo mahusay sa pagtugtog ng mga instrumento, the truth is, lahat tayo mahilig po sa musika. Tama po ba? Bakit? Sapagkat naturally, we have been created. Tayo ho'y nilikha ng Panginoon na mayroon talagang hilig sa musika. It is not accidental that humans love music. It is deeply rooted in how we were created by God. Now, para mas maunawaan natin, bigyan lang natin ng konting pundasyon. Ano po yung ating mga pag-uusapan? Una, bakit natural para sa atin na maging mahilig sa musika? Una, because our brains are wired for it. Yung mga brains natin, do you know that music activates parts of our brain at once? Yung musika ho, ina-activate din yung iba't ibang bahagi po ng ating kaisipan, ng ating brain, yung emotion, yung memory, and even movement. When you hear rhythm and melody, kapag nakakarinig tayo ng ritmo, ng beat, di ba? Ano ba yung kanta ngayon na sikat? Hawak ko ang beat. Alam niyo ho ba na pag nakakarinig tayo ng musika na maganda sa ating pandinig, listen to this, pag paborito natin, alam niyo ho ba na nagre-release ang ating mga katawan ng tinatawag po na reward chemical na tinatawag na dopamine. Hindi po drugs yan, ano? Yung dopamine is a reward chemical. Similar po ito, kapareho po ito, at ito rin yung nangyayari kapag tayo nakakakain ng comfort food. Dopamine ho yun, parang na-enjoy mo, parang nako-comfort ka. Nagpunta ka sa isang magandang lugar, nagbakasyon ka, di ba? Dopamine, ano ho, nire-release ng ating katawan yung tinatawag na dopamine. Kaya nga, kapag mayroong awitin na narinig natin, instantly, parang nagbabago yung mood ng tao. Tama ho ba yun? And then somehow, habang pinapakinggan mo ang musika na ito, parang binabalik ka sa mga alaala noong nakalipas. Tama ho ba yun? May mga memories tayo, may mga naaalala tayo pag naririnig natin ang mga kanta na yan. Why? Because naturally, our brains are wired for it. Pangalawa, do you know that rhythm is built into our bodies? Ang ating katawan ay may mga ritmo. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, heartbeat. Diba yung heartbeat natin, may ritmo yan. Pagka medyo napabilis yan o napabagal yan, irregular yung heartbeat. Tama po ba? Pero mayroong ritmo. Ang paghinga ay may ritmo rin. Hindi pwedeng hihinga ka ng isang beses lang isang araw. Ay, hindi ka tatagal na isang araw. Pagka hindi ka na huminga, patay ka na. Tama po ba? So mayroong ritmo. Ang paglalakad, may ritmo din. Di ba? Hindi pwedeng nagkakandirit ka lang habang naglalakad. Ano? Kaya mong gawin yan, pero hindi ka tatagal. Naintindihan niyo po? So we were built with rhythm in our bodies. Even yung mga simple motions, movements ng katawan, pagpalakpak, ritmo yan.
Pag-tap, ritmo yan. Snap, yung pong pagpitik, ritmo po yan. We were built with rhythm in our bodies. Kaya no wonder, hindi nakapagtataka na tayo naturally ay mahilig sa musika. Are you still there? Gising pa ba mga kausap ko? Pangatlo, music communicates emotions beyond words. Alam niyo ho ba na yung music can express words that we cannot fully capture. Yung music, maraming ine-express yan. Joy, sorrow kapag ka malungkot ka, longing pag namimiss mo ang isang tao, special someone mo, o ilang linggo mo nang hindi nakita yung crush mo, lalo na ngayong bakasyon, di kayo masyado nakikita. Gising pa ba mga kausap ko? Even peace. Even without lyrics. Kahit walang lyrics, yung melody can speak directly to our hearts. Simpleng melodiya. Kaya napapansin nyo ba napapanood nyo ba sa Instagram yata to, sa Facebook, yung bang 2 note lang ang binigay dun sa piano, parang alam na ng tao kung ano yung title ng kanta? Are you still there? Gising pa ba kayo? Pinindot lang yung unang 3 nota. Name that tune in 3 notes. Pag pindot ng 3 na yun, naaalala mo na, ay, alam ko yan. Kinakanta ko sa video ko yan. Just once yan. Di ba? Even without lyrics. Okay? It communicates emotion beyond words. And then, bakit po natural para sa atin ang musika? It strengthens memory and identity. Alam nyo, yung mga kanta, somehow, ina-identify ang ating pagkatao. Even yung ating age. Pasensya na ho kayo. Di ba? Katulad ng binabanggit ko kanina, just once. Di ba? Mga dekada 80 po yan. Di ba? 80s yan. Pag narinig mo yung musika na isang tao, nakaka-identify ka kung anong panahon, kung anong generation ka nabuhay. Kaya yung binanggit kong just once kanina, hindi kayo nag-react. Bakit? Hindi nyo alam kung ano yung just once eh. Kasi hindi nyo yan panahon. Tama po ba? Baka yung iba alam po. Kasi yung mga Pilipino mahilig sa mga love songs. But songs often attach themselves to moments, our childhood, our relationships, even important events. Listen, kahit yung, di ba, yung nagkaroon ka ng love life dati, yung past mo, narinig mo yung kanta, yung kanta na yun, nung araw, paborito niya, di ba, naalala mo kagad, may mga naalala kang alaala. Gising pa po ba kayo, mga kapatid, mga minamahal? That is why, kapag narinig natin ang isang tune, di ba, hindi lang tayo binabalik sa nakaraan, hindi yun napansin kahit 20 taon mo nang hindi kinanta, kahit 30 years mo nang hindi kinanta, pero pag narinig mo yung kanta, parang kabisado mo. Gising pa po ba kayo? Nakakapagtaka. Pero yung preaching, hindi mo maalala. Last week, nag-preach si Pastor, ni title, hindi mo nga alam eh. Pero yung kanta, di ba narinig mo lang, pinatugtog sa jeep, taba nagko-commute ka, o saan mo narinig? Magugulat ka, lumalabas sa bibig mo, kabisado mo. Sentro. Di ba? Wala pa tayo, Pastor. Mamaya, hindi pa yan, wala pa yan. Pahaging-haging lang yan. And then next, it builds connection and community. From ancient times until now, music is very important. People all over the world, from all walks of life, sa lahat ng mga henerasyon, they sing and play music together. Pag nagsa-celebrate sila, kumakanta sila. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng mga pelikula ng mga medieval times, pagka may during times of war, during times of mourning, during times of sorrow, aawit sila ayon sa pinagdaraanan nila. It builds connection and community. And so naturally, people like us, ang mga tao na kagaya natin, are attracted and attached to music. Sa panahon natin ngayon, listen, ang musika ay hindi na lamang simpleng bahagi ng buhay. Ito na rin ang naging boses ng henerasyon. Kapag tiningnan natin ang kabataan ngayon, halos hindi na sila mapaghiwalay sa musika. Pagising pa lamang sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi,
Makikita mo, mga young people ngayon, nagsasalita ka, hindi ka naririnig. Bakit? Kasi may headset, o kaya naka-AirPods. May playlist. May Spotify. May pinapakinggan. Di ba? Sa jeep, sa kwarto, sa eskwela, kahit minsan sa simbahan. Amen? Nakakita na ba kayo ng ganun? Nag-worship sa church pero may AirPod, iba ang pinapakinggan. Hello po, gising pa ba kayo? Ang musika ay naging bahagi na natin, naging bahagi na ng buhay natin. Kasama na natin sa panahon ng kalungkutan, kasama na natin sa panahon ng kasiyahan, kasama na natin sa panahon ng heartbreak. Amen! Walang maka-amen, ano? Walang maka-amen. Sa panahon ng pag-ibig at maging sa mga desisyon sa buhay. Ngunit isang mahalagang tanong ang dapat nating harapin. Ano ba talaga ang ginagawa ng musika sa ating puso, isipan at sa ating buhay? Dahil ang katotohanan, ang musika, music is not neutral. Hindi ito basta tunog lamang. Ang musika ay may dalang mensahe. Ang musika ay may dalang emosyon. At higit sa lahat, ang musika ay nakaka-impluwensya sa buhay ng isang tao. Kahit ang mga dakilang philosophers ng nakalipas na panahon, si Plato of Athens, ang sabi niya, music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Kaya hindi sapat na sabihin, hindi maaaring sabihin natin, okay lang yan, trip ko lang naman yan, o wala namang masama sa beat. Dahil kahit hindi mo namamalayan, ang musika na pinapakinggan mo ay unti-unting humuhubog ng iyong pag-iisip, hinuhubog nito ang ating damdamin at minsan pati ang ating pananampalataya. Are you still there? Na kung babalikan natin ang banal na kasulatan, makikita natin na ang musika ay may malakas na impluensya. Do you know that music is powerful? Napaka-makapangyarihan ng musika. Sa banal na kasulatan, in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 23, noong tumutugtog po si David, di ba tinutugtugan niya po si Saul, si King Saul sa Old Testament. Alam niyo kung ano nangyari? Napawi ang nararamdamang sakit at umalis ang masamang espiritu kay Saul. Yan ang sabi ng Bible. And it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Ibig sabihin, ang musika ay may makapangyarihang epekto. Hindi lamang sa emosyon, kundi pati sa kaisipan, pati sa buhay ng tao at kalagayan ng tao. Kaya nga, ito positibo ito, no? Positive side po ito, kasi naniniwala ako na ang tinugtog po ni David dito was sacred music. Kaya na-refresh si Saul, kaya nawala ang masamang espiritu. Pero kapag naging negatibo at mali ang ating musika, maaari din itong makaapekto sa buhay na isang tao. Maaari itong makaapekto sa kalalagayan ng tao. Bigyan ko kayo ng isang example, isang case study. Nangyari ito noong 1980, December 8, 1980. Ang lugar ay sa New York City. Ang pangalan po niya is si Mark Chapman. Si Mark Chapman ang pumatay kay John Lennon. At ang sabi, ano po, he shot, binaril po niya si Lennon several times or multiple times sa kanyang pag-uwi. Alam niyo ba na bago niya patayin si John Lennon, the day before or that day, earlier, ang ginawa ho ni Mark Chapman, nagpa-sign pa ng album ng Beatles. By the way, si John Lennon po, isa yan sa mga Beatles. Kilala niyo ba yung Beatles? O hindi niyo kilala. Panahon po yan ni Pastor Danny Kundangan. 60s, 70s. Pinatay po niya. And according to Mark Chapman himself, ang sabi niya, nagkaroon daw po ng inner voice. Merong inner compulsion
Ibig sabihin may nag-uudyok sa kanya at nagsasabi sa kanya, do it, kill John Lennon. And this man, Mark Chapman, was deeply influenced by the music of the Beatles. In fact, may picture tayo dyan. Tingnan niyo po, yan pa, nakunan pa na yun po, si Mark Chapman po yung nakasalamin na nasa kanan. That was before killing John Lennon. At alam niyo kung anong isang impluensya na nagtulak sa kanya? Ang sabi niya, habang nagmumuni-muni siya, pinapakinggan niya ang musika ni John Lennon ng Beatles, may nag-uudyok sa kanya at nagsasabing, patayin mo si John Lennon. Yan po isa sa mga case study na meron tayo. It means that music is very powerful. Music is very influential. Even si Aristotle, isa rin pong dakilang philosopher, hindi ito mananampalataya, hindi ito Kristiyano, but he said, music has a power of producing a certain effect on the moral character of the soul. Mayroon daw po itong kapangyarihan, mayroon daw po itong epekto sa karakter ng kaluluwa ng isang tao. Kaya kung ang tamang musika ay kayang magdala ng kapayapaan at ng presensya ng Diyos, ang maling musika ay maaaring magdala ng kaguluhan, ng tukso, ng kasamaan, ng kasalanan, maging ng karumal-dumal na krimen at paglayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. Ingat tayo sa mga musika na nasa playlist natin. Ingat tayo sa mga artist na atin pong tinatangkilik, kinahihiligan, pinafollow. At minsan nga, nagpapakamatay pa tayo para lamang ipakita natin ang suporta sa kanila. Kaya ang usapin natin ngayong hapon ay seryoso. Dahil ang musika na orihinal na nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian ay ngayon ay ginagamit ng kaaway ng dyablo ni Satanas upang linlangin, dayain ang mga tao sa mundo. Ang isang bagay na dapat sana'y mag-angat at magbigay ng kaluwalhatian at papuri sa Diyos ay ginagamit ngayon upang itaas ang sarili, itaas ang laman, nagtutulak sa kasalanan at palayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At ang paraan niya, listen to this, hindi lantaran o hayagan na panlilinlang, kadalasan ito ay nakatago sa magagandang melodiya, mga catchy na beat, at sa mga emosyonal na lyrics. Kaya maraming kabataan ang nadadala, hindi dahil gusto nilang lumayo sa Diyos. Alam nyo, kung tatanungin ko po kayo, gusto nyo ba lumayo sa Diyos? Ayaw nyo naman eh. Pero hindi natin napapansin na marahil ang isa sa nakapagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos ay ang mga pinapakinggan, tinatangkilik, at yung mga musika na hindi dapat natin niyayakap. Gising pa ho ba kayo? No wonder, hindi nakapagtataka. Gising pa ba kayo lahat? Ang mga kabataan ngayon, maraming kabataan ngayon, rebellious. Rebelde. Pastor, maaari bang maka-impluensya ang musika para ang tao ay magrebelde? Yes. Definitely yes. Hello po, gising pa ba tayo lahat? Music shapes the inner man. Ang musika ay nakaka-apekto po ito. Kung ano yung pinapakinggan mo, kung ano yung binabasa mo, kung ano yung tinatangkilik mo, nakaka-apekto ito sa ating puso at sa ating pamumuhay. Kaya sabi ng Bible, for as he thinketh in his heart, so is he. Kaya yung music, in fact, it bypasses mere logic and goes straight to the heart and affections. Kaya hindi nyo napapansin, pag nakinig ka ng musika, kung iyan man ay sa Panginoon, kung sacred music man yan, there are times na pag nakinig ka ng musika, mapapaiyak ka. Tama po ba kung ikay Kristiyano? Kanina umaga, meron kaming bisita sa church, meron kaming tagapagsalita. Pagtayo niya po doon sa pulpit para po mag-preach, he was sobbing, he was crying, lumuluha po sa bakit. Ang sabi niya,
nakaka-bless ang mga Pilipinong Kristiyano. Sapagkat awitan pa lang, damang-dama mo ang kanilang pag-awit para sa Panginoon. Gising pa ho ba kayo? Pero sa kabilang banda, yung maling musika, nakaka-apekto rin. Tama po ba? Pag naka-experience ka ng sorrow, pag naka-experience ka ng heartbreak, at nakinig ka ng musika, ano nangyayari? Lalo pang lumulungkot, lalo ka pang bumibigat, at minsan pa nga, kapag maling musika, maaari itong maglagay sa isipan natin ng mga suicidal thoughts. Hello po, gising pa po ba kayo? Do you know that even wrong music, yung maling musika, can normalize rebellion? We're talking about rebellion. Yung rebellion doesn't always start as open defiance. Hindi ito yung tahasan at diretsahang paglaban. Unti-unti ang ginagawa po ng dyablo na paraan para dayain ang maraming mga tao at maging mga kabataan para maging rebelde. Maraming artists ngayon, ang pinopromote nila ay ang prinsipyo na do what thou wilt. Do what thou wilt. Listen. Pakinggan niyo po ako. Do what thou wilt. Ano po ba yung prinsipyo ng do what thou wilt? Ito po ay pinasikat ni Aleister Crowley. Isang kilalang occultist, satanist, at siya po ang nagtatag ng relihiyon na Thelema, which is a branch of Satanism. At ang kanyang dogma, ang kanyang doktrina, ang kanyang prinsipyo ay ito: do what thou wilt shall be the whole of the law. Ising pa ho ba kayo? Ang ibig sabihin, gawin mo kung anong gusto mong gawin, isipin mo kung anong gusto mong isipin, walang makakapigil sa iyo. And what is that? That is anarchy. That is rebellion. Yan po ay pagsuway. Yan po, mga kapatid, ay hayagan na hindi pagsunod sa kautusan. At mapapansin natin na ito pong si Aleister Crowley na isang satanist, baliktad po ang kanyang paniniwala sa paniniwala na mayroon si Jesus Christ. Are you still there? Are you still listening? Nakikinig pa ba tayo lahat? Bakit? Sapagkat si Kristo ang pundasyon ng kanyang pagiging servant sa pagpapadala at pagsugo sa kanya ng Diyos Ama sa mundong ito. Alam niyo kung ano po ang principle ni Jesus Christ baliktad? Not my will, but thy will be done. Amen po ba? Si Jesus Christ, ang kanyang prinsipyo, hindi ang kalooban ko, hindi ang gusto ko, kundi kung ano ang kalooban ng Ama. Pero si Aleister Crowley at marami sa mga artist ngayon, wala silang pakialam kung ano ang gusto nilang sabihin, kung ano ang kanilang gustong gawin, kung ano ang klase ng musika na gusto nilang i-create or i-compose. Kaya pansinin nyo, maraming mga kanta ngayon. Kaya nga nagugulat po ako Dati po, alam nyo ba, matagal ng OG na po ito. Hindi na lang natin nagagawa nowadays. Panahon pa po nung kami ay nandun sa Masinloc, sa mga camp, summer camp. Maraming taon na nakakalipas, ginagawa na namin ito. Pero nung panahon na yun, more on backmasking. Pero ngayon, hindi mo na kailangan ng backmasking. Kailangan mo lang pakinggang mabuti. Kailangan mo lang suriing mabuti ang mga mensahe ng mga kanta at makikita mo na marami sa mga kanta ng musika na meron tayo ngayon, rebellious. At yun po yung prinsipyo. Do what thou wilt. Are you still there? Ini-establish ko muna po yung ating pag-uusapan. At tandaan natin ito, ang mga Kristiyano, we are not immune. Even believers, even Christians can be influenced if we are not careful. Kung hindi tayo magiging maingat, maaari tayong ma-impluensyahan ng mundong ito. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that he may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Bakit sinabi ito ni Pablo? Sinabi ito ni Pablo sapagkat maaari tayong maimpluwensyahan. If we are not careful, kung hindi tayo magiging maingat. Tandaan natin, nasa laman pa rin tayo. The Bible says the spirit is willing, but the flesh is weak. Naniniwala ko ba kayo doon? Parang kagaya ngayon. Willing ka namang makinig,
Pero yung flesh mo mahina, ano nangyayari? Inaantok ka. Tama ho ba? Kaya hirap na hirap ako tumayo rito at mag-preach. Hindi ko alam kung paano kayo bubuhayin. Hindi ko alam kung paano kayo gigisingin. Why? Because the spirit is willing, but the flesh is weak. At dahil mahina ang laman, maaari pa rin matukso, maaari pa rin mahulog sa kasalanan, maaari pa rin maging biktima kapag hindi tayo naging maingat maging sa musika na ating tinatangkilik at pinapakinggan. Gising pa ho ba kayo? By the way, babalansin ko lang. Gising pa ho ba ang lahat? Mga nasa taas, okay pa po ba kayo dyan? Sa mga nandito, okay pa ba kayo dito? Sa mga naririto, okay pa po ba kayo lahat? Para balansihin lamang ho natin, hindi ho lahat ng non-Christian music ay masama. May mga music naman na okay naman eh. Pero ang sinasabi nating masama ay ang musika na gino-glorify ang kasalanan, na ini-stir up ang ungodly desires, music na nagpo-promote ng independence from God, rebellion against God, at maaaring makapagpalayo sa ating mga puso sa pagpapasakop sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Kaya ngayong araw, ang haba ng introduction ko, mahalagang maintindihan natin, lalo na ng mga kabataan, na yung musika, hindi lang basta pinapakinggan, dapat pinipili natin. Amen po ba? Hindi basta musika, lahat tatangkilikin mo, lahat papakinggan mo, dapat pinipili rin. Bakit? Dahil hindi lahat ng musika ay tama. Hindi lahat ng maganda ang tunog ay mabuti sa kaluluwa. At hindi lahat ng nakakaaliw ay nakalulugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin matutong magkaroon ng discernment. Na malaman natin kung ano ang mabuti at kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Bilang kabataang Kristiyano, dapat palakasin natin at patatagin natin at patibayin natin ang discernment natin. At malaman natin kung ano ang nais ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sa huli, ang tanong, hindi kung ano ang gusto mong pakinggan, kundi kung ano ang karapat-dapat pakinggan ng isang taong naligtas sa biyaya ng Diyos at binago ng ating Panginoong Diyos. Amen? Handa na po ba kayo lahat? Amen. Sino po ang gusto na umuwi? Okay po. Sige po. Ingat po kayo. Una, pag-aralan natin. First of all, number one is the origin of music. Of course, the title of our message is nandoon na po sa ating tema. And our theme is about melodies for the Master, honoring Christ through sacred music. Number one, pag-usapan natin una sa lahat para ma-establish natin ang ating pinag-uusapan patungkol sa musika. Number one, tingnan natin, first of all, the origin of music. Ang pinagmula ng musika. Kapag pinag-usapan ng musika, mahalagang simulan natin sa tamang pundasyon. Saan ba talaga nagmula ang musika? Dahil kung hindi tama o mali ang pagkaunawa natin sa pinagmulan nito, mali rin ang magiging paggamit natin dito. Ang unang katotohanan na dapat nating maunawaan, ang musika ay hindi po imbento ng tao, hindi ito nagsimula sa mundo, hindi ito nagsimula sa kultura, at lalong hindi nagsimula sa industry ng entertainment. Ang musika ay may banal, sagrado at makapangyarihang pinagmulan sapagkat ang musika ay likha ng ating Panginoong Diyos. Amen. Music originated from God Himself. We all know that God is the creator of all things. The Bible says in Genesis 1, verse number 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. God is the creator of all things. At kasama sa nilikha ng Panginoon, ang langit at lupa, at kasama na rin po dito ang musika. Alam niyo ba that there was already music even before God created the earth. Bago pa po likhain ng Panginoon ng mundong ito, may musika na. Job chapter 38 verse 4 to 7, pinaparaphrase na lang natin, at sabi, "Where was thou when I laid the foundations of the earth?
When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy, it means that even before creation, there was already music. Bago pa po lalangin ng Panginoon ang mundong ito, mayroon na pong tinatawag na musika dahil yung mga anghel sa langit nag-aawitan na po. Bakit? Sapagkat sila'y nagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen. Pangalawa, music was present in heaven before earth. Heaven is filled with continuous worship and music. Alam niyo kung anong mayroon ngayon doon sa langit? Ang mayroon doon sa langit, pagpupuri at pagsamba sa Diyos, walang humpay, walang katapusan. Lahat ng mga anghel sa langit, wino-worship nila ang Panginoong Diyos. And by the way, you cannot worship God without knowing Him. Hindi mo ibibigay ang pagsamba sa Diyos kung hindi mo sa lubos na makikilala. Ang sabi na Isaiah chapter 6, yung mga seraphims, yung mga anghel sa langit, ano yung kanilang panaghoy? Ano yung kanilang awit? Ang awit nila, holy, holy, holy. Hindi na natin babasahin yung verse, pero matatagpuan yan sa Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Ang awit nila, banal, banal, banal. Inuulit, ipinapahayag ang sukdulang antas ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos. He is holy. Wala siyang kapantay. Alam niyo ba na habang nakikita natin ang kabanalan ng Diyos, dapat mas lalo natin nakikita ang pagiging makasalanan natin. You will not realize, hindi mo lubos na maunawaan ang iyong pagiging makasalanan malibang makita mo ang kanyang kadakilaan at ang kanyang kabanalan. Amen. So even before creation, even before earth, bago pa magkaroon ng mundo, mayroon na pong musika doon sa langit. Bibilisan ko na po. And music was part of the angelic creation. Alam niyo ba na yung mga anghel, may musika na po sila. And one of the clearest biblical references to the origin of music or musical ability is found in the description of Lucifer before he fell. Ang pinakamainam, gising pa ba tayo lahat mga kapatid? Gising pa ba tayo lahat? Na example nito si Lucifer. Look at Ezekiel chapter 28 verse 13. The Bible says, the workmanship of thy tabrets, hindi po tablet yan na iPad, Android, tabrets, and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Ibig sabihin, mayroong tambol, mayroong plauta, may musical instruments na ginagamit ang mga anghel. And Lucifer was part of it. Kaya nga yung mga theologians, naniniwala sila na si Lucifer was created as heaven's chief musician. Siya daw po yung pangulong manunugtog o worship leader doon sa langit. Music was part of his very being. Kaya yung mga anghel, they were created to worship the Lord, and part of their worship was music. Bahagi ng kanilang pagsamba ay ang musika. Nandyan pa ba tayong lahat, mga kapatid, mga minamahal? Sigurado kayo, pakitabik-tapik ninyo, siko ninyo yung mga medyo bumibigay na. Letter D. Music was given to humanity after creation. After God created the earth, ano ginawa ng Diyos? Binigay ang musika kanino? Sa mga tao, kagaya natin. Are you still there? Genesis 4:21, and his brother's name was Jubal. He was the father of all such handled the harp and organ. Iyan ang first mention ng tao na may musika, si Jubal. So, God gave humanity music. Binigay ng Panginoon na isang bagay na kanyang nilikha para sa pagsamba sa kanya. Ibinigay niya ito hindi lamang para sa mga anghel, para gamitin ng mga anghel, ibinigay niya ito sa mga taong kagaya ng bawat isa po sa atin. Are you still there? So the question is, kanino galing ang music? Music originated from God. Amen. Music originated from God. Kaya kung tayo po'y binigyan ng Panginoon ng spiritual gifts to sing, sing for the Lord. Amen. If God gave you the ability to play instruments, kagaya ng mga nakikita natin dito kanina, nagpa-piano, nagva-violin, wag lang violins, ano po? Gamitin natin yan para sa Panginoon, sapagkat yan ang layunin kung bakit ibinigay sa atin ang mga spiritual gifts na ito.
Are you still there? Nandyan pa po ba kayo mga kapatid, mga minamahal? Kaya kapag naintindihan natin ang pinagmulan ng musika, makikita rin natin ang malaking contrast sa kung ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Ang isang bagay na nilikha para sa Diyos ay ginagamit ngayon para sa maling paraan ng paggamit. Ginagamit sa pansarili. Ang isang bagay na dapat ay nagbibigay kabanalan, nagbibigay ng kaluwalhatian ay ginagamit ngayon upang magpasok ng kalayawan. Kaya ito ho yung trahedya na yung original na designer at original na design, nababago ho yung direksyon. Are you still there? Gising pa ba tayo lahat? Sabi ni Martin Luther, music is a fair and glorious gift of God. Do you believe that? Naniniwala ho ba kayo na ang musika ay regalo, isa sa napakadakila at maluwalhating regalo ng ating Diyos? Pangalawa, mabilis lang. Number 1 is the origin of music, ang pinagmulan ng musika. Pangalawa, the objectives of music. Ano ho ang layunin ng musika? Alam na natin ito. Daanan lang natin. Una, music is given to glorify God. Ang musika ay binigay para po luwalhatiin at purihin ang ating Panginoong Diyos. Iyan ang pangunahing layunin. Ang musika ay hindi nilikha para bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ng performer. Kaya nga minsan delikado yung kapag kumanta ka, ganda ng pagkakakanta mo, naabot mo talaga yung sukdulan na nota. Tapos sinabi sa iyo ng kasamahan mo sa church, ang galing-galing mo talaga. Ang husay mo talaga. Minsan napapapalakpak yung tenga natin. At sasabi mo ulit, praise God pa rin, pero yung tenga mo pumapalakpak. May danger. Tama po ba? Music was created not to praise man, not to give glory to man. Music was created to give glory to the God of the performer. Amen. Pero ang konsepto ng mundo, baliktad. Ang konsepto ng mundo, baliktad. Ang binibigyan ng papuri ng mundong ito, according to Romans chapter 1, is the created, o yung creature. Yan ang problema ng taong makasalanan. Ang binibigyan ng gloria, ang binibigyan ng kaluwalhatian, ang binibigyan ng papuri, sino? Ang performer. Pero originally, hindi nilikha ng Diyos ang musika para purihin ang tao. Nilikha niya ito para sa kanyang kapurihan. Pero pansinin niyo ang konsepto ng mundo. Yung mga napapanood natin ngayon, tingnan niyo po yung nakikreate nitong psychological effect. Ano ang meron ng mundo? American Idol. Diba? Gino-glorify ang tao. Nagkaroon ng Philippine edition, Idol Philippines. Baliktad. Ang pinupuri, ang performer, tingnan nyo yung musika ng mundong ito, ang pinupuri, ang niluluwalhati, ang gino-glorify, ang sineselebrate, ang tao, at hindi ang Diyos. But originally, the purpose of music is to give glory to God and God alone. Amen. Sabi ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Sabi ng Bible, singing with grace in your hearts para kanino? To the Lord. Singing para kanino? For the Lord. Aawit ka ng may biyaya sa iyong puso para kanino? Para sa atin? No! It is for Him and Him alone. Para sa kanyang kaluwalhatian. Yung ating tema, yung ating theme verse in Ephesians 5:19, sabi ng Bible, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart para kanino? To the Lord. Amen. Ang direksyon, upward. Ang direksyon, palaging sa itaas. Gagawin natin ang lahat ng ito. Aawit tayo, aaten tayo ng church, magpipreach tayo, magsishare tayo ng gospel. Papagamit natin ang ating talents not for our own selves, kundi para sa Panginoon. Hello, are you still there? Gising pa ho ba kayo, mga kapatid? Gising pa ho ba kayo? Para sa Panginoon. Sa Psalms chapter 150, paulit-ulit ang utos. Ano sabi? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi sinabing purihin ang sarili, kundi ang pupurihin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Isa sa mga dakilang composer
sa mundong ito na nabuhay was Johann Sebastian Bach. Ang sabi niya, the aim and final end of all music, sige, next. The aim and end of all music should be none other than the glory of God. Kaya sa kanyang mga sulat, si Johann Sebastian Bach, sa kanyang mga kinompose na mga awitin, lagi may nakalagay sa simula na JJ. Ano ho, hindi po si GP Jan. Ibig sabihin ng JJ is Yesu, Yuva. Ang ibig sabihin niya, Jesus help me. And then at the end of the song, sa lahat ng kanyang kinokompose, lagi niyang ilalagay SDG. Anong ibig sabihin? Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. Amen. Music was created to glorify God alone. Pangalawa, are you still there? Gising pa ho ba kayo lahat, mga kapatid? Tulungan niyo po ako. Pangalawa, music was created to edify. It was given to edify believers. Para ho palakasin din ang iglesia. Para patibayin sa pananampalataya ang mga Kristiyano. Look at Ephesians 5:19. The Bible says, speaking to yourselves. Sino ang kakausapin? Sino ang pagmiministeryohan? Tayo sa isa't isa. Amen. Kanina, habang umaawit tayo ng mga makalangit na awitin, of course, upward, we are giving glory to God, but at the same time, we are edifying the body of Christ. Amen. Yung mga umawit dito kanina na nag-render ng special numbers, totoo nga kanilang layunin is to glorify God, but at the same time, the purpose is to edify the believers. Pinapalakas din tayo. Kaya habang kumakanta, hindi lang naman yung tinig nila ang pinapakinggan natin, pinapakinggan din natin at binabasa rin natin yung mga katotohanan na nakapaloob doon sa awitin na kanilang inaawit. Tama po ba? Tama po ba? It was given to edify believers. Magpaalala, magpatibay, magturo. Colossians 3:16. Babalikan natin mga verses natin. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. In what form? Sabi ng Bible, in psalms and hymns and spiritual songs. So it means that when we are singing, kapag tayo umaawit ng mga makalangit na awitin na inaawit natin sa loob ng iglesia, pinagmiministeryuhan, tinuturuan natin, pinapalalahanan natin, pinapatibay din natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Kaya nga ang tanong, yung pinapakinggan mo ba, nagtuturo ba yan ng tama? Nagtuturo ba yan ng salita ng Diyos? O nagtutulak ba yan sa iyo palayo sa Diyos? Are you still there? The first purpose is to glorify God. The second purpose is to edify believers. Pangatlo, music is given to express the heart. Ang musika ay ibinigay para po ipahayag ang nilalaman ng ating mga puso. Ang musika ay naghahayag ng puso. Sabi ng Bible, kung ano nilalaman ng puso, iyan ang lumalabas. Kaya kung ano yung ini-intake mo, ano yung pinapakinggan mo, na-absorb ng puso, and later on lalabas yan. It's either sa salita mo, o maaaring sa iyong mga aawitin. Kaya po, music reveals the heart. Ito ay naglalantad ng ating mga puso. Nilalantad din po ng musika ang tunay na pagmamahal. Kung ano ang mahalaga sa iyo, yun ang paulit-ulit mong pakikinggan o aawitin. Kung ang mundo ang iyong mahal, lalabas yan sa mga awitin mo. Ang mga awiting tatangkilikin mo, mga awiting makasanlibutan. Ngunit kung mahal mo ang Diyos, tanong, mahal ba natin ang Diyos? Natural, nahahanapin ng puso mo ang musikang nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya nga ang tanong, ano ang sinasabi ng playlist mo? Ano ang sinasabi ng playlist mo patungkol sa iyong puso? Ito ba ay puno ng pagpupuri sa Diyos o puno ng mensahe na laban sa Kanyang kalooban? Are you still there? Gising pa po ba tayong lahat? Kanina binanggit ko na to, hindi ko na babanggitin yung letter D, but music is given to influence the Spirit. Kanina binanggit na natin, may impluensya. Yung binanggit ko na si David when he played the harp, di ba na-impluensyahan po yung si King Saul.
gumaling siya sa sakit ng ulo niya, nawala ho yung masamang espiritu, it influences. Pero tatandaan natin, hindi nyo ba napapansin, bakit po palaging bago ang preaching, may special number? Why? Can anyone answer? Meron bang maaari magbigay ng sagot? Sige. Sino po ang pwede magbigay ng sagot? But of course, kaya may special number bago ang preaching. Why? Because yung music na mapapakinggan natin prepares our hearts. For what? For the preaching of God's Word. Amen po ba? Kahit sa mga evangelistic meetings natin, bakit? Puro kanta, and then preaching ng gospel. Why? Because it prepares the heart. Totoo po, that hindi tayo maliligtas sa magitan ng music. There is only one way, isang means para tayo ay maligtas. And what is that? The preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Are you still there? Naliligtas tayo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. But the reality is, mga kapatid, yung musika, naghahanda ito ng puso natin para tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang example. Sa Acts 16, naalala niyo sa Acts 16, nakulong po si Paul and Silas. And what were they doing habang sila nakakulong sa bilangguan? Alam niyo kung ano ginagawa nila? Ang ginagawa nila, nagpupuri sa Panginoon, umawit. Imbis na mag-iiyak sila, imbis na magreklamo sila, nagte-testify sila. At ang paraan to testify about the goodness and grace of God, about the power of God, is through music. Umaawit sila ng praises para sa Panginoon. At ano nangyari? Ano nangyari? Hindi ba naka-impluwensya ito sa mga taong nakikinig habang sila'y nakakulong? Na later on, in Acts 16 verse number 30, yung Philippian jailer ay biglang nagtanong. Sabi niya, mga Ginoo, sirs, what must I do to be saved? Ano sagot ni Pablo? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Are you still there? May impluensya ito. It influences the spirit. Kaya ang musika is not just emotions. Music is spiritual. Are you still there? So tapos na tayo sa dalawa. Ano yung una? The origin of music. Pangalawa, the objectives of music. Number 3, the opposition of music. If music was created for the glory of God alone, alam niyo ba na ang Diyos ay mayroong kaaway? At tayong mga mananampalataya ay may kaaway. At sino ang kaaway natin? Sino ang kaaway natin? Ang kalaban natin walang iba kung hindi si Satanas. And Satan, he is the great liar. He is a counterfeit. Siya po ang pinunong manlilinlang. Kaya nga sa Genesis chapter 3, ganyan ang ginawa niya. Nilinlang niya po ang tao. Diba? Nagsinungaling siya. Sabi niya, hindi totoo yung sinasabi ng Diyos. Kapag kinain mo ang prutas na yan, the fruit of good and knowledge and evil, diba? Pag kinain mo yung punong kahoy na yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Anong ginawa niya? Nilinlang niya. At siya po ang pangunahing manlilinlang. At alam niyo ho ba, sa kanyang deception na ginawa, sa kanyang kasinungalingan na ginawa, anong nangyari sa tao? Ang tao ay nahulog sa, hindi lang sa tukso, nahulog sa pagkakasala. That is why the Bible says in Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. He is the master of deceit. He is the father of lies. Kaya niyang mag-transform, sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 11 verse 14, he can transform himself into an angel of light. Manlilinlang siya, mandaraya siya, akala mo'y mabuti, akala mo'y maganda, akala mo'y banal, pero yun pala masama. Bakit? Sapagkat yan ang pangunahing layunin ng kaaway. Are you still there? Gising pa ba tayo lahat? So sa po yung pangunahing kalaban, he is the opposition of music. Now, i-skip ko na yung letter A, Satan in his initial role. Sinabi ko na kanina that he is a musician. Mahusay siya sa musika, hindi dahil magaling siyang tumugtog, kundi mismong siya. Ang pagkakalikha sa kanya, musika. Siya ay musika. And he was created, para po magbigay ng papuri sa Diyos. Pero alam natin, because of pride, anong ginawa po ni Satan? Siya po'y nag-rebel against God. Are you still there?
At nung siya po'y nagrebelde laban sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Siya po'y ipinatapon. This was the fall of Lucifer. Pinatapon siya palabas ng sangkalangitan. At naniniwala ko, kasama na pinalabas at ipinatapon ng Diyos ang musika na mayroon si Lucifer. Amen. Are you still there? That was his initial role. Pangalawa, tingnan natin, Satan and his infiltration in music. Pag sinabing infiltration, ito yung pagpasok niya. Gising pa ho ba kayo mga kapatid? Ano? Pakinggan niyo po itong ating pag-uusapan. Napakahalaga po nito. Si Satan, hindi lang ho sa mandaraya. Lahat ng paraan gagawin niya para po i-infiltrate, ang musika, at gamitin niya ang musika bilang kanyang pangunahing weapon against God. Okay? At ganito nangyayari sa panahon natin ngayon. Magandang melodiya, masaya yung beat, emotional yung lyrics, pero ang mga imahe at ang mensahe ay sensual, self-centered, rebellious, satanic. Hindi niya aalisin ang musika. Pero anong gagawin po ng kaaway? Babaguhin niya ang laman nito. Kaya maraming kabataan na nagsasabing, wala namang masama dyan. Maganda naman ang tunog, pero ang tanong, ano ang mensahe at ano ang epekto nito? The question is, do you think, Pastor, naniniwala ho ba kayo na si Satanas may sariling musika at talagang na-infiltrate niya ang music industry? I believe ang sagot ko dyan is definitely yes. Naniniwala ho ba kayo? Now, eto na tayo. Malapit tayo sa climax. Tingnan niyo po ang mga larawan na ito. Medyo maliit yata, pero tingnan niyo po yung mga celebrities na ito. From mula sa luma hanggang sa bago, pakibalik muna doon, tingnan niyo yung mga luma dyan. Nandiyan ang Beatles. Hindi niyo ba napansin ba't lagi silang nakaganito? Nakaganyan? O kaya nakaganyan? Wow, mali ba ibig sabihin? Hindi ho, wow, mali ibig sabihin yan? Next slide, please. Kilala niyo ba yung mga artist na yan? Yung iba siguro kilala natin. Hindi ko rin naman kilala talaga ang lahat. Pero bakit lagi nakasara ang isang mata? Laging tinatakpan na isang mata? Karamihan yan sa mga albums nila, sa mga magazine covers. Next, another slide. Ayan, si Miley Cyrus yata yun, pati yung mga artista. Taylor Swift. Si Adele. Hindi ko nakilala yung iba eh. Okay? Lady Gaga, nasa ilalim. Bakit lagi nakatakip na ganun? Coincidence lang ba yun? Nagkataon lang kaya? Expression lang kaya ito? Next, another slide, please. Sino ba to? Billie Eilish. Ba't lagi nakaganyan si Billie Eilish? Pasensya na po ah. Next slide. Sino yan? Si Ariana Grande. Tingnan niyo po yung kanyang mga covers, yung photo shoots na meron sila. Bakit laging nakaganito ang isang mata, tinatakpan, laging nakaganito? Ano bang ibig sabihin yan? May ibig sabihin po yan. And I believe it is because Satan has infiltrated the music industry. Next. Si Taylor Swift. Bakit lagi nakaganyan si Taylor Swift? Masaya lang ba siya? In love lang ba siya? Gusto niya lang bang, ay naku, kinikilig ako. Ganyan lang ba ang ibig sabihin nun? Next. Justin Bieber. Diba? Lately, kasi sa totoo lang, di na ako updated dito eh. Unlike before, na mas bata-bata tayo. Pero di ba recently nagkaroon ng Coachella ba yun? Coachella? O, alam na natin yan, di ba? Kasama dun sino? Pilipino, represent, Bini. At ang isa sa mga parang grand performance ay itong si Justin Bieber. Bakit lagi nakaganito si Justin Bieber? Pati sa kanyang mga album. Masakit lang ba ulo niya? At alam nyo, kahit nung bata pa si Justin Bieber, nakaganyan na, mahilig nang mag-sign ng ganyan. Bakit? Next slide.
Si Billie Eilish ulit, ganyan, isang mata lang. Ayun, nagpe-pray yan. Pastor, nagpe-pray yan tayo, nagpe-pray yan. Baka umaten ng prayer meeting. Another slide, please. Sabrina Carpenter. Hindi ko kilala yan. Yung alam lang ng mga matatandang pastor dito, carpenters. See, bakit laging isa? Tapos yung isa, nilagyan pa niya ng mata. Sa kanyang another photo shoot o picture, ganun din. Bakit? Another slide. Ito, medyo luma-luma na ng konti. Si Katy Perry, bakit? At ano yung sign na isang mata na yan? Bakit may biglang isang mata na tinakip niya sa kanyang mata? Well, gusto ko sabihin sa hindi nagkataon yan. Hindi nagkataon na lahat ng mga artist na yan gumaganyan, gumaganito, o gumaganyan. Hindi nagkataon. I believe that marami sa Hollywood at marami sa music industry was infiltrated by Satan. Influenced by Satan. Are you still there? Ngayon, kaya po ito pinipreach, hindi ho para pagalitan kayo, kundi para maging maingat tayo. Kasi ang katotohanan, maraming mga kabataan, laking church tayo, Baptist tayo, umaawit tayo sa choir, pero hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin natin ang mga artist na ito na nasa ilalim ng influence ni Satan. Listen, pastor, masyado ka lang yatang dogmatic, masyado ka lang yatang, oy, no! What does that one eye mean? Ano yung sabihin na isang mata na yan? Next slide. It is called the eye of, di ba gumaganon sila? Ang tawag dyan is the eye of Ra and eye of Horus. Yung nasa kaliwa, lower left, di ba yan yung mata ni Katy Perry? Right? At itong kanan, saan nyo madalas nakikita yan? Yung pyramid na may mata. $1. Minsan sa mga kwintas, ginagawang kwintas ng relihiyon. But do you know what that means? That is the all-seeing eye. Ang iba ang tawag dito is the eye of Lucifer. It is called Horus eye. By the way, si Horus, siya po'y isa sa Egyptian gods or Egyptian Trinity. Ang counterpart at ang katapat ni Horus, alam niyo kung sino? Si Lucifer. So when they are doing this, maggumaganyan sila, ginaganyan nila ang kanilang isang mata, ginaganito nila, o kaya tinatakpan nilang isa, hindi sila nagpe-pray. No! They are pledging their allegiance to their master. Gising pa ba kayo? Gising tayong lahat. Kanilang binibigay ang kanilang katapatan at loyalty. Kinikilala nila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. And who are they serving? They are serving Lucifer. So I believe, naniniwala ako that Satan has already infiltrated the music industry. Pastor, hindi, Korean ako eh. Tingnan natin, next. Hindi, nagkataon lang yan. Ano, peace sign yan? Peace sign, no. Another slide. Tingnan nyo ang damit niya. Nakita nyo po? That is the inverted pyramid na mayroong all-seeing eye. Nagkataon lang ba? No. Hindi ho, nagkataon yan. By the way, sino ba yan? BTS yan. Another slide. Ito, hindi ko kilala yan eh. Si Jumong. Ayan, may pangalan, Jungkook. Tingnan niyo po yung kanyang tattoo. Pyramid, all-seeing eye, Illuminati sign. Nagkataon lang ba? No. And no wonder, kahit hindi naiintindihan ng mga tao, tinatangkilig sila, sikat sila. Why? Because they have pledged their allegiance to their master. And who is that? Lucifer! Listen to this. Tanong, kaya ba ni Lucifer, kaya ba ni Satan na magbigay ng fame, ng popularity? Yes! Kaya magbigay ng riches. Hindi ba ganyan ang offer niya kay Jesus Christ? Sa Matthew chapter 4. Ang sabi ni Satan, may deal, may tukso. Ay, sambahin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng yaman, lahat ng kaharian ng mundong ito. At ganyan ang ginawa sa kanila. Gising pa ba kayo? Hindi lang BTS. Blackpink.
Kaya pag nakakita kayo ng gumaganyan, by the way, ito 666 to. 666. Hindi, okay, no, it's not the okay sign. 666 yan. Sa mga occultist, sa satanist, 666 yan. Pag sinabing all-seeing eye and then 666, sa NBA, hindi naman NBA usapan natin eh. May kilalang laging gumaganyan, ihahagis yung pulbus. Psh, matanda na ngayon yan. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin si Lolo Bron. Gaganyan yan. Paano ba yun? Gaganyan, tapos gaganyan. Illuminati sign, tapos 666. Tingnan nyo sa YouTube. I-search nyo. Ang tanong, nagkataon ba? No! It means that Satan has influenced their lives. Hindi pa rin kayo naniniwala? O sige, tingnan po natin sa next video. Manonood tayo ng video. Mabilis lang to. Manood tayo. Sige, may video tayo dyan. And these are the artists who have sold their souls to the devil. No, pakinggan niyo po ito. Pag sinabi ng artista, I have sold my soul to the devil, hindi yan metaphor. Hindi yan figure of speech, expression lang. That is true, that is real. Yan ay totoo. Sige, manood tayo. Nasaan na? Okay, sandali lang daw. Dahil medyo nasasaktan yata yung... Ayaw na. Sinasabotahin na tayo. Are you still there? Gising pa ho ba kayo, mga kapatid? Now, pakinggan niyo po ako. Hindi natin sinasabi ito para saktan lang kayo. Ang nais natin, mapalaya tayo dito. No wonder maraming kabataan ngayon ang rebellious. Maraming kabataan ngayon na nauulog sa sexual sin. Why? Because we are, alam mo, tinatangkilik natin ang maling musika na may matinding epekto sa buhay natin. Minsan nga nagugulat ako eh. Yung Korean na kantang hindi mo naintindihan, kabisado. Tapos to God be the glory, pag hindi nakatingin sa monitor, hindi alam kung ano yung lyrics. Pero yung Koreanong kanta, chung chung chuan, chung ching ching, hindi ko na alam eh. Ching ching, ano yata yun eh, Chinese yata yung sinabi ko, na mali pala ako, hindi pala Korean yun. Okay na, okay. Sige Brad. Ay, salamat. A question. Has anyone here ever actually been to hell? Yeah, absolutely. Everyone? Of course, yeah. What's it like? Well, hell's terrible, Jimmy. It really is. There's gluten everywhere. Yeah. Oh, And they have bowls of Advil instead of M&M's. Nagtatawa na nila. And they have... Ginagawa nilang joke na sila nakapunta ng impyerno. Oh, no. Wow, that is terrible. Mga sikat na mga artista yan. Why did you all go there? Well, Jimmy, hell is where our agents make our deals with the devil. Oh, that explains that. They are celebrating and glorifying evil. Our deals with the devil. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? I sold my soul to the devil. This is the first time I'm wearing a long dress, so soak it in, America. I sold my soul to the devil. A really weird mental state lately. You've been in a weird mental state? Yeah, I keep finding these bites all over my body. What? Like that one, and I don't know where they're coming from, so You actually do have a bite right there. I spend most of my days wondering where these... Well, have you been to a doctor? I mean, maybe you should get these checked. No. I think it's a spiritual problem more than anything. Tumatawa pa sila. A spiritual problem. Well, I don't know. I feel like if it's not a physical thing, it's like a evil manifestation of spirits that are Yeah. karmic Yeah. related. I don't know. On behalf of Amy, I'd like to thank the devil and all the dark lords Tatawa sila. who Don't do the devil stuff. gave her this award, The devil stuff. allowed her to feast on the flesh of the enemy. Thanks, everybody. So did you sell your soul, and if so, how much did you sell it for? I sold my soul for about $55. Lil Nas. It wasn't even worth 100. No. I sold my soul to the devil. I know it's a crap. Kanye West. This it came with a few toys like a Happy Meal. God using us to show
to show God. Then later on, sinasabi niya, naging Kristiyano siya, nagpipreach. Then the devil. But I believe he's not a The devil's Christian, he's not saved. producers, the musicians, the designers, moved us all out to Hollywood, moved us all out to New York, chasing gold statues. Literally signing a contract and selling our souls. They got contracts out there that say you can't say Jesus. Had we sold our soul to the devil? How else can you explain us being here on the How did you guys get on it? And people laugh and clap. One more time. We sold our soul to the devil? How else can you explain us being here on the Why do you still do it? Why are you still out here? Bob Dylan. Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And in this earth, and then in a world we can't see. The whole idea of celebrity and fame has become really convoluted and, kind of bastardized, like whereas fame used to be the byproduct of success, and now it's the ultimate goal. And if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Emmy Awards. I've got to look at this table for say thank you. I'm very honored to be able to receive this amazing award from the depths of my soul, my passion. And it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna. Who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey, let me see those horns. Dear Dark Lord Satan, hope everything's good with you. Ask you to grant tonight's nominees continued success in the music industry. How's that? Hold on, let me explain something real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you must have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all is going to hell, right with me. So, let's get it. And here's to hell. May we have as much fun there as we had getting there, huh, Howard? Aerosmith. And we'll be there. About a week, not today, but about a week ago, I sold my soul. You understand what I'm saying? And ever since I sold my soul, I haven't been happy ever since. You know what I'm saying? And you get everything you want. You get to be rich. Influencer yan sa You get to be social media. You get to have fortune. You get to have everything you ever wanted. You feel me? But you could think I'm cap. I'm not tripping. I first came to Arizona, man, and I remember one day coming from the studio at 6 o'clock in the morning and pulling over on the highway. We like 4 cars, BMX. just to watch the sunrise. And it was at that point that I fell in love with Arizona. I said, you know what, this has to be God's country. Because I've never seen anything as beautiful as that sunrise. Then I met the devil in God's country. It's not so much who, it's what, what happens and the things that the devil does. It's not so much a person, even though he acts through people. You can't call one person the devil. Joe Arpaio? You can't call any one person the devil. You can't do that because no one person has enough power to be the devil. It's through all these hardships that I realized that, you know what? This is God's country because I met the devil here. Mm-hmm. Because if I hadn't met the devil here, I wouldn't realize I was strong enough to overcome the obstacles that the devil would place in my path. And it's by overcoming these obstacles that I realized that this is God's country. Because
He helped me get over these obstacles. He helped me get over these hurdles. I'm trapped. If I can go back, I never will go back. I sold my soul to the devil. I'll never get it back. I just want to leave this game with level-headed tact. Okay, I'm still alive. So am I too. You can't kill a spirit even if you tried to. Sold your soul to me. Need I remind you? You remember that night you prayed to God you give anything to get a record deal? With Dre signed you. This is what you wanted your whole life. Also right. Look at this house. Look at these cars. They're so nice. Oh, but you didn't know fame has a price too. That you just now seeing the downside to. I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so the guy that was preaching at Dating gospel singer yan, si Katy he came Perry. up to me out of a few thousand people and said, you're gonna sing. Many people in the world will never truly be Ayan, ang bata pa siya. Yeah, only reason that I live is Christ came down and died for you and me. I live because Christ died, and though he has suffered. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. I have a question. Has anyone here ever actually been to hell? Okay po, naintindihan ho ba ninyo yung pinag-uusapan natin? So sabi nila, they sold their soul to the devil. It means that Satan has already infiltrated the music industry. Karamihan dyan. Talagang ibinenta nila ang kanilang kaluluwa kay Satanas para lamang sa fame, popularity, and even yung mga possessions and riches. Now, we will proceed. Okay pa po ba kayo? Mga pastor, okay pa po ba? Ituloy ho natin, di pa tayo tapos. We will proceed with the third subpoint, and that is the influence of Satan sa music. Now, para mas maintindihan natin ito, naalala nyo po nung time na tinanggap po ni Moses yung mga commandments doon po sa Mount Sinai. Habang sila ho'y naroroon, kasama si Joshua, nandun sa may bandang baba, okay? Yung mga Israelites, anong ginagawa nila? Anong ginawa nila? Nag-usap sila, wala na tayong leader. So, ang gawin natin ganito, bigay natin yung mga ginto natin, mga alahas natin, tapos ay tunawin natin, at anong ginawa nila? Bumuo sila ng rebulto o ng imahe na tinatawag po na golden calf. Naalala niyo yung story na yun, Exodus chapter 32. Now, nung si Moses at si Joshua ay pababa, may narinig silang ingay, may narinig silang tugtugan. Pero kakaiba ang musika na kanilang napakinggan. Kakaiba sa kanilang nakasanayan. It is not music that worships God. It is not music that glorifies Yahweh or Jehovah. Kakaiba. And in fact, nalito sila. At parang sa panahon natin ngayon, parang ganyan. May ibang beat ng music, may ibang klase ng music na dala-dala po ng kaaway. At gusto ko pong ibigyan lang ng konting pansin ito. Una, pagbaba nila, ang narinig nila, kakaibang sound. In Exodus 32:17, sabi, there is a noise of war in the camp. It means they were confused. Ang unang napansin po ni Joshua, kakaibang musika yung naririnig natin. Akala niya digmaan. Ibig sabihin, yung musika na kanilang napakinggan, walang malinaw na direksyon. Ito'y magulo, ito'y hindi disiplinado. Tandaan natin, yung musika na nais ng Panginoon, gusto niya may kaayusan. Let all things be done decently and in order, according to 1 Corinthians 14:40. Kanina binabanggit po ng ating testimony, yung Baptist, meron tayo? Hymns. Pero yung mga hymns na inaawit natin, listen, they are not just ordinary music. They are sacred music. Ito'y mga awitin na may tamang pagkakalikha, may tamang musika, at musika na mayroong kaayusan. So, unang narinig nila is, yun nga, narinig ni Joshua na confused sound. Nandyan yata yan. Pangalawa, ang narinig niya, karnal na tunog. Tingnan niyo po sabi ng Exodus 32 verse number 6. Tingnan niyo yung narinig nilang musika. The people sat down to eat and to drink and rose up to play. Listen, anong ginawa ng mga Israelita habang nasa Sinai yung si Moses at si Joshua, pababa sila, anong ginagawa?
Nung mga Israelita, they were playing. Pastor, anong laro yan? Online games ba yan? No. Anong laro ba yan? Basketball ba yan? No. Yung laro nila rito, ang implikasyon niyan ay sensual. Nagkakaroon, gamitin ko na yung termino, meron hong sex orgy na nangyayari. Kaya yung musika na naririnig nila ay sensual at nagtulak sa mga tao na magkaroon ng sex orgy. Pasensya na ho kayo, gagamitin ko lang kasi yun talaga ang nangyari. In Exodus chapter 32 verse number 6, ito ay makasalanang pagsasayaw, ito ay makasalanang mga awitin, ito posible ay mayroong kahalayan at imoralidad na nangyayari sa kampo ng Israel habang sila ay naroroon at sinasamba ang golden calf. Bakit? Sapagkat yung musika nila sensual. Eto na. Okay pa po ba kayo? Okay pa po ba kayo? Now lately, pinag-uusapan namin, matagal na namin pinag-uusapan ito. Ngayon, hindi mo na kailangan i-backmask. Hindi mo na kailangan i-reverse ang kanta. Diretsahan na ang mga mensahe ng mga musikang pinapakinggan ng mga kabataan sa panahon natin ngayon. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Okay pa po ba kayo, mga kapatid, mga minamahal? Okay? Teka, parang nawala yung aking, nawala yung internet ko dito eh. Teka lang, kunin ko lang. Sige. Pwede natin i-play, but pakinggan nyo po, marahil baka pamilyar lang po sa inyo. Ang una nating titingnan, mga case study po ito, pero kayo maging judge. Kayo maging judge kung sa tingin nyo maganda at tama ang mga awiting ito. First category natin, mga kantang about sex, about lust, na hindi mo na kinakailangan baliktarin, panuurin mo lang, pakinggan mo lang, unawain mo mabuti ang sinasabi, pero ang mga mensahe is about sex, lust, sensual. Sige, una, kilala nyo si Addison Rae? Ising pa ba mga kausap ko ngayong hapon? May kanta siya, ang pamagat is Diet Pepsi. Hindi po yan si Addison Rae, ano? Okay? Ang pamagat niya, Diet Pepsi. Tingnan niyo po yung nilalaman na mensahe. Or wag na primarita sex mismo. Another song, Justin Bieber pa rin. Yummy. O, yung yummy pa lang, alam nyo nang may masama na yung salita na yan. Yummy ka. Pag sinabi mong ganun sa, di ba, sa opposite sex, medyo hindi magandang sinasabi yun, di ba? Offending yun. Tingnan nyo po yung lyrics. All night. Ano yun? That's sex. Sabrina Carpenter, Tears.
I get wet at the thought of you. Pasensya na po gagamitin ko lang yung mga words. Tears run down my thighs. So ano yun? That's arousal. Okay? Tingnan niyo po ang pamagat ng kanta ni Ariana Grande na yan, 34-35. I-plus mo yun. 69. What's that? Sexual position. Nandun na rin naman sex talaga yung... Tapos sa mga young people, eto, nasa playlist mo, papakinggan mo, lalagyan mo pa sa story mo, lalagyan mo ng music. 34-35 ako. Ginaganon ko na lang, di ko alam Next, Clean Bandit, solo. Ayan, di ba? Lagi natin narinig yan. Wala siyang kapareha, wala siyang kapartner. Hahawakan ko ang sarili ko, gagawin ko na lang, magsosolo na lang ako. That's simple. And yet, hindi napapansin. Anong ginagawa ng mga kabataan? Sinasayawan. Di ba? Pinapakinggan. Pero hindi naiintindihan ang tunay na ibig sabihin. Nandiyan pa po ba kayo? Hayaan nyo lang na tapusin natin. Okay pa po ba? Pastor Jury, okay lang? Opo, tuloy lang natin. Hayaan lang natin, may playlist din tayo. Pero hindi naman lahat mako-cover natin. Another music. Ayan, familiar yan. So ano yun? Sex pa rin. Are you still there? Sa Spotify, 4 million streams. Just try to imagine that. Yung mga nauna, 1.2 billion. Yung solo na yun, 1.2 billion ang nakikinig niyan. Billion, pinagkakakitaan pa nila. Next, eto, Pilipino naman, lokal. Ano ba? Ex-battalion. May ibang member yata na, nasa probinsyano yata yan. Tama ba? Yun ba yun? Katawan na pambihira. Katawan na pambihira. Gusto nilang iuwi ka. Di mo ko kilala pero sa akin ka sumama. May iba nga, nirarap nyo pa yan Ikot patingin, baka pwedeng makahawak sa puwet ay papisel. Wala na akong pake, malinawan o madilim. O kaya naman maingay kahit tirang balihin. Lahat ng night, solo mo diba? Sosolohin mo. Kahit na ilang ulit pa, basta kayanin mo. Kung ano ang kaya mo, sige lahat itodo mo. Basta ba ngayong gabi ako ang sasamahan mo. Okay. Next category. Ito naman idolatry. Ito kilala rin ito. Sikat din to. Junela. Now, bakit natin sinasabi ito? Merong distortion ng biblical realities sa kantang ito. Di ba? Ang sabi ni Junela doon sa kinakantahan niya, nakikita ko ang Diyos sa iyo. At gagamitin yung salitang divine, heaven. Yung himala, sa iyo ko ibibintang. Okay? Yung problema, ang ginagawa ni Junela doon sa kanta na yon, biblical distortion yun, na parang ang tao nilalagay mo sa antas at kalagayan ng Diyos. Tapos sabi niya, loving you saved me. Ang problema, ginagawang tagapagligtas ang tao. Nilalagay sa kalagayan na ang tao ay parang Diyos. Pastor, metaphor lang yan. Expression lang yan. Pero alam niyo, sa mga tao nakakapakinig, sabi ko nga sa inyo kanina, may impluensya at may kapangyarihan ng musika na ilayo ang puso't isipan ng tao kanino sa Diyos. Pakinggan niyo, ito sikat to. Okay, next. Ito naman, blasphemy. Medyo satanic. Billie Eilish. Ang pamagat ng kanta, All the Good Girls Go to Hell.
756 million streams. O forward na natin. Tingnan nyo po ito. Ito nakakatakot to eh. Kahit hindi na natin sabihin yung ibig sabihin, yung mensahe ng kanta, panoorin nyo lang yung music video na to. But meron tayo ng parang inverted, yung reverse. Parang ritual. Papanood ko lang sa inyo, mga ano na to, tingnan nyo. Ni-reverse, binackward mask. Ay, hindi ba back mask pa to, Brad? Hindi. No. Pag pinapanood nyo ito, ano nararamdaman nyo? Natutuwa ba kayo? Nangingiti ba kayo? Di ba nakakatakot eh? Wag natin play yung reverse, Brad. Baka hindi sila makatulog. Next song. Malapit na tayo. Bibilisan lang. Okay lang po. The Weeknd, Starboy. 18 billion streams sa Spotify. November 25, 2016 pa yung kantang to. But the issue is very satanic, blasphemous yung video, okay? Pinopromote ang violence. Ayan, alam na natin yan. Sige Brad, forward natin. Yung next, may next tayo na kanta. Ito si Sam Smith ng Grammy Awards 2023. Yung kantang Unholy. I think sa Twitter or sa Twitter, binan yung mga messages kasi marami doon sa Twitter nag-tweet na yung ginawa ni Sam Smith is not just a performance, it is worship. Look at that. Tandaan natin, si Satan, ang gusto ni Satan, worship. And look at Grammy Awards. Tingnan niyo po yan. Sam Smith is dressed as Satan himself. At yung mga tao is celebrating evil and darkness. Ising pa po ba kayo? Next, Taylor Swift, Karma. Satanic din po ito because Taylor Swift, nasa setting siya na pinoportray niya parang siya'y nasa langit. And now, later on, makikita natin na parang, tingnan niyo po. So, parang nasa impyerno. Karma is a God. Of course, karma is bahagi yan ng Hinduism. Karma. And that is not biblical. Gising pa po ba kayo? Local naman tayo. Malapit na. Tapusin na ito. Juan Carlos. Pwede ba yan? No. Ang demonyo, hindi niya kayang gabayan at dalhin ang sino man sa langit. Ang makapagdadala sa atin sa langit, sino? Si Jesus Christ. So anong ginagawa? Deception. Yun nga sinasabi ko. Ang mga artist ngayon, gusto lang nilang sabihin ang gusto nilang sabihin. Tapos pag sinita mo, ibabas ka, sasabihin mo, KJ ka. Yan, katulad ng ginagawa ko, baka may mga nakakapanood dito, napanood na, nakita ni Meta. So be it. So be it. Basta ipipreach lang natin yung totoo. Ito pa. Hindi ko kilala to. Feature Karma. Kalapas tanganan.
O ang langit ay nandito lamang pala sa lupa? Nandito ba ang langit? No! Ang langit ay totoong lugar. Amen. Doon nananahan ng Diyos. Ang impyerno daw ay nasa isipan. No! Hell is real. May totoong impyerno. At ang mga makasalanan mapupunta sa impyerno kapag hindi sila sumampalataya kay Kristo. Okay, next. Ito, infidelity. Di ba uso ngayon infidelity? Immorality? Billie Eilish's Ano, yan ba yan? parties over. Yung sa infidelity tayo. Not only is it scary, but Infidelity. Ito, very creepy tong sound na to. Narinig niyo yan? Yung mga crime na vlogs. Sabi niya, alam ko, may nagmamay-ari na sa iyo, pero mamayang gabi, ako ang kasama mo. Alam niyo, nakakaano yan. Sa subconscious mind, talagang, sabi ni isang young people na, Pastor, kagabi po, hindi pala isang member ng church, Pastor, yung pinapakinggan natin kagabi, nung pinag-aaralan natin ito, sa church, medyo nire-rehearse namin, hindi ako makatulog, laging yun na naiisip ko. Parang may last song syndrome. Okay? Next. Tapusin na natin. Profanity. Ay, alam niyo yan. Oh, yan. Kaya yan inaano, biniblip dahil nagmumura, PI. Sino gustong manghula ng kanyang linya na hindi kinanta? By the way, itong si Juan Carlos, kung nasubaybayan niyo ang karir niyan, bata pa lang nawalan ng magulang. Namatay ang kanyang nanay, at dahil dyan nagsuffer siya ng depression, anxiety, and no wonder, kaya ganito ang kanyang mga kanta, hatred. Okay? Parang laging may galit sa mundo. Okay? Carlos. Oh, Carlos. Next. Ito, heartbreak naman. Di ba yung mga kantang heartbreak, pag pinakinggan mo, parang lalo ka nadidepress. Look is too trivial for you. Ano dinudulot niya? Sadness, heartache, longing for love, depression, self-pity. Sabi niya, oh, my life is falling apart. Maybe no one will notice if I disappear. Kaya anong ginagawa? Nagkakaroon ka tuloy ng suicidal thoughts. Are you still there? Na, huwag niyo sabihin walang kapangyarihan ito, walang impluensya ito, may impluensya yan. Next, ito, multo. Multo. Ang ganda ng beat, di ba? Ang ganda ng melody. Pero ang pamagat ng kanta, multo. Ngayon, ano yung multo? Parang minumulto sa nakalipas na nakaraan. Binaon naman ang lahat. Tinakpan naman ang aking sugat. Ngunit bakit nandito pa rin? So heartbreak, depression, anxiety. Hindi na makalaya. 5 taon ka nang binasted. Hanggang ngayon, parang nasasaktan ka pa rin. Okay, next. Ito, violence naman. Grabe ito. Ito yung sinasabi kong do what thou wilt. Kahit anong sabihin ko, kahit anong kantang sabihin ko, kahit anong letra at lyrics ilalagay ko sa kanta, walang pakialamanan. But yung yung may adobo, yung gagawing adobo, itong Peter Karma, pag-ibig ay kanibalismo. Basahin niyo, ha? Ayan, sino ang gustong i-adobo? So, expression lang yan, art yan. No! Hindi lilikha ng kanta ang mga artist na ito nang walang dahilan. Ano pinopromote yan? Kanibalismo, pagpatay. Oh, may droga pa nga dyan. Magdodroga tayo, kimi lang, bawal yun. Pumapatay ako.
Are you still there? So may impluensya. Alam nyo, mauubos ang oras natin dito, gagabihin tayo, aabutin tayo ng alas 12 ng gabi pag inisa-isa natin. But what am I trying to say? Ang gusto kong sabihin sa bawat isa, ngayong hapong ito, mga young people, may impluensya ang musika sa buhay ng tao. Katulad ngayong hapon, narinig ninyo, akala mo okay lang, yung pala hindi. Ngayon, sino ang magsasabi na mali ang mga bagay na ito? Ang magsasabi na mali ang mga bagay na ito at hindi dapat ang kilikin ang iglesia, ang mga mangangaral. Kaya sana, pagkatapos ng lahat ng ito, huwag kayong mamuhi sa akin, huwag kayong magalit sa akin. We are just exposing the deeds of darkness. Dahil ayaw natin na ang mga kabataang Kristiyano mabibiktima ng mga maling musika na ito. Ang nais natin, ang buhay natin maging kalugod-lugod sa Kanya at maging kagamit-gamit para sa Kanya. Ang nakakalungkot nga minsan, di ba sa choir hindi makaawit, pero pagdating sa ganitong mga awitin, di makasali sa choir. O kaya, eto, napapansin ito mga pastor, time ng congregational singing, yung song leader, lawit na ang dila. Galit na yung litid, yung... Tapos yung mga tao, saya-saya ng kanta, to God be the glory. Ano ba, parang umunguya lang. Pero wag ka, pag ang kasama na barkada, pag ang kasama na mga hindi mananampalataya at narinig ang awitin na ito, naku, maniwala ka, mayroong pang sikuan yan. Are you still there? Now, mahabang usapin ito. At siguro, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon sa mga susunod na panahon, pag-aaralan pa natin. Hindi pa natin natatakil dito yung sacred music. Hindi rin lahat ng klase ng musika na ginagawa at kinakanta ng mga Kristiyano dapat pangkilikin ang iglesia ng mga mananampalataya. Are you still there? Tingnan niyo po yung pinagkaiba. Sa dulo na lang, Brad. Sa dulo na lang. Yung parang picture natin na pinagkaiba ng sacred music tsaka ng satanic music. Okay, Totoy Bibo. Spiritual songs, tingnan niyo po yung pinagkaiba. It is filled by the Spirit of God. Amen. But look at worldly songs. It feeds the flesh. Andiyan pa po ba kayo? Ang ini-stir up ng spiritual songs is our spirit. Pero yung worldly songs, ang finifeed niyan, flesh. Spiritual songs are focused on Christ. Tama po ba? Laging si Kristo. To God be the glory. Hindi na ako nagmamayari ng aking sarili. Si Kristo na. Kaya kung ano kalooban ng Diyos para sa akin, yun ang masusunod. Di ba yun ang mga inaawit natin? It reminds us of His grace, His mercy, what He did for us on the cross of Calvary, how He saved sinners like us. Amen? Pero tingnan niyo po yung worldly songs, nakafokusan, kasalanan. Aadobohin kita, re-rapin kita, hahawakan kupit mo. Kaya maraming nadidimanda. Rooted in Scripture. Laging nakaugat sa salita ng Diyos. Di ba yun ang mga inaawit natin sa church? Hindi man Bible verse yan. Pero yung nilalaman, laging nakaangkla saan? Sa salita ng Diyos. Amen. But look at worldly songs. It is rooted in what? Rebellion. It is rebellious, it is sinful, it is lustful, it is satanic. Next, it glorifies God. Pero yung worldly song, sino gino-glorify? Self. And then lastly, spiritual songs, it fuels spiritual growth. It edifies the believers. It strengthens the body of Christ. Amen. But worldly songs, it fuels sinful desire. Kaya tingnan po ninyo yung pinagkaiba. Alam niyo, isang bagay na dapat natin pagpasalamat sa Diyos, naging mananampalataya tayo. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, pero hanggang ngayon ay bihag ka pa rin ng ganitong uri ng musika, mga kapatid, mga minamahal, gusto ko sabihin sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Ano ang kailangan gawin? Isuko mo yan. Isurrender mo yan sa Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito kung gaano katagal ka ng Kristiyano. Hindi pinag-uusapan dito kung ano ministry mayroon ka. Kung gaano ka prominente ang iyong pamilya sa loob ng iglesia. Kung ikaw ay bihag pa rin ng mga musika na ito. Panahon na para ikaw at ako isuko ang mga bagay na ito sa Panginoon. Alam niyo, dapat niyong gawin sa playlist niyo, burahin niyo yan.
Sa cellphone nyo, burahin nyo yan. Anumang bagay ang ungodly, sinful, sa inyong mga cellphone, burahin. At i-recommit natin ang buhay natin sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako. At ilalaan ko lang ang buhay ko na ito para sa iyo at sa iyong kaluwalhatian lamang. Are you still there? Are you still there? Marami pa akong pwedeng sabihin na abutin tayo ng matagal. Pero hopefully, by the grace of God, if the Lord allows us, magkaroon pa tayo ng iba pang pagkakataon na pag-usapan ito. Amen? So tayo po'y magwawakas na sa panalangin. Tayo po'y mananalangin. Ako na po ba ang mag-pray? Our Heavenly Father, thank you so much for giving us this time and privilege to study Thy Word. Lord, we are not here to condemn anyone. Ang kinukundina namin, Panginoon, yung kasalanan. Ang kinukundina namin, Panginoon, ang mga maling gawa ng kaaway. Ang kinukundina namin, Panginoon, is the deeds of darkness. That is why we are here. We are here because we want to understand your will. We want to know what your will is for us bilang mga mananampalataya. Hindi kami naririto para sabing we are better than them. No. We are here because we want our lives. Nais namin ang buhay namin, Panginoon, ay mailaan at maikonsecrate, Panginoon, para sa iyo. Because we have been saved by the grace of God. And there is a reason, there is a purpose why the Lord saved us. At ang layunin ng buhay na ito ay maging workmanship, maging obra maestra para magamit para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, Lord. Help us, O Father, na ngayong hapong ito maintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito ay mali, makasalanan, ito'y masama at dapat po naming isuko sa inyong harapan. Panginoon, huwag niyo hayaan na pagmatigasan pa rin namin ang aming puso at hindi po magpasakop sa iyong kalooban. Kundi, Panginoon, ngayong hapong ito, ang lahat ng bagay na ito'y ilagay namin sa iyong harapan. At isuko namin, Panginoon, sa iyo at talikdan namin sapagkat kung hindi namin tatalikdan at patuloy pa rin namin yayakapin, kung kami man ay magiging negatibo sa mga bagay na ito, Panginoon, hindi ito makakatulong sa amin. The reason why, kung bakit po nakatayo ang inyong lingkod, Lord, is not, hindi po, Panginoon, para patamaan ang mga kabataan, kundi, Panginoon, para kami po ay maging maalam at maunawaan ang nais at kalooban mo po, Panginoon, para sa amin. Kaya ngayong hapon, kung meron man sa atin, marahil hindi ka paligtas, hindi ka patunay na nakakakilala kay Kristo, hindi mo pa na tunay na pinananampalatayanan si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, nawa ang layunin, nawa ang mensaheng ito, ang maging layunin para sa iyo, ay ngayong hapong ito, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at kilalanin mo si Kristo, panampalatayanan mo sa bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa ating mga kabataan naman na naririto, kung ang Panginoon ay nangusap sa iyong puso, hindi natin kailangang mahiya. Sa sino man ang maganda ngayong oras na ito, makipagtapatan tayo sa Diyos. Kasi ang totoo, kahit matagal na tayong Kristiyano, minsan biktima pa rin tayo. Tinatangkilik pa rin natin ito. Niyayakap pa rin natin ang sanlibutan. Sabi ng banal na kasulatan, ayaw ng Diyos na iibigin natin ang sanlibutan ito. Ang nais ng Panginoon ng buhay mo at ang buhay ko mailaan para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya ngayong hapon, I don't know, hindi ko alam sa kung paanong kaparaanan tayo kinausap ng Diyos. Pero kapatid, kaibigan, ang tanging layunin ng mga ngaral na ito, ng mensaheng ito, ay para ikaw at ako maging mapagpakumbaba. Buksan natin ang ating puso at isipan at makita natin ang tunay na kalagayan ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. If we have not been right in the sight of the Lord, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong makalapit sa Diyos. It is not too late. And that is the reason why we preach these things. We are preaching the whole counsel of God. Dahil ang nais ng Panginoon, ikaw at ako, makipagtotohanan sa Kanya. I don't know how the Holy Spirit talked to you. Paano siya nangusap sa iyong puso? But I pray, huwag mong baliwalain, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kabataang Kristiyano, ilaan mo ang iyong buhay para sa Kanya.
Huwag mong baliwalain at sabihin, hindi ko kailangan yan. No, we need to hear these things. If the Lord spoke to your heart this afternoon, bago tayo matapos, alam ko mahaba ang panahon na inilaan natin, pero kailangan yan. If God spoke to your heart this afternoon, then why don't we take this time and privilege na lumapit sa Panginoon? Maaari bang i-dedicate natin ang ating buhay para sa Kanya? Isuko natin ang mga bagay na dapat natin isuko. At huwag mong pagmatigasan ang iyong puso ngayong hapong ito. If the Lord spoke to your heart, the pulpit area is open for us. If God spoke to your heart, ikaw at ang Diyos na nakakaalam. Huwag mo muna isipin ng iba. Ang maganda, kumusta tayo sa harapan ng ating Panginoon? If the Lord is talking to you this afternoon, ikaw at ang Diyos, kinakausap ka ng Panginoon. Alam ko hindi kalabisan at hindi sayang kung ngayong hapong ito, ikaw at ako lalapit sa Kanya, magpapakumbaba at sasabihin, Panginoon, kailangan kita sa aking buhay. If the Lord is talking to you right now, would you come? Dito tayo sa harapan, mananalangin tayo. Sige po, gawin natin yan. If the Lord spoke to your heart, Lord, I will give my life for you. I-dedicate ko po ang aking buhay para sa ilalaan ko po ito para sa iyo, Panginoon. Kayo nakakabatid, kayo nakakaalam ng aking kalagayan at ang aking puso. If the Lord spoke to your heart this afternoon, would you come? Sige po, gawin natin yan ngayong oras na ito. Sige mga young people, come. Come. Huwag mo sayangin ang opportunity na ito. Come. The Lord is calling you. The Lord is inviting you. Amen. Thank you, Lord. Thank you so much. Sige po, mga young people, come. Dito tayo. Lapit tayo sa Panginoon. When was the last time na nakipagtotohanan tayo? This issue is not for some of us only. Ito'y para sa ating lahat. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Mananalangin tayo. Panginoon, yung aming pinag-usapan ay napakasensitibo. Pero mahalaga. Marahil may mga punto doon na medyo nasaktan kami, tinamaan kami. Pero hindi po yun ang purpose, but we are preaching the truth in love. Sapagkat nagmamalasakit kami sa aming mga church members, nagmamalasakit kami sa mga mananampalatayang Kristiyano o mga kabataang Kristiyano na naririto. Ayaw po namin, Panginoon, na magpatuloy kami sa ganitong uri ng pamumuhay at impluensya ng kaaway. Lord, may you continue to bless your word sa aming mga puso. At kung ano man yung mga kailangan naming isuko at isurrender sa iyo, Panginoon, kayo nakakaalam, kayo nakakabatid, kayo nakakakita ng aming mga kalagayan ngayong oras na ito. Pagpalain mo po ang inyong salita at kayo ang patuloy na maluwalhati at maitaas. Panginoon, salamat po. Nawa ang buhay namin, ang aming tinig, ang aming talento sa musika, gamitin namin para sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. At kung ang pag-uusapan ay ang mga musikang may kinalaman, Panginoon, sa iyo, Lord, ibigay namin ang aming buong makakaya. We should do all these things for the glory of God alone. Kaya, Panginoon, salamat po sa inaming binabalik ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.